Okay, what's up mga ka-rides? Welcome back to the channel. So sa video tutorial natin yan, tuturo ko sa inyo kung paano solusyonan yung case na ganito. Okay? So start na natin yan. Yan, pag in-on natin, kung mapapansin nyo, meron tayong check engine dito. So may mga steps tayo na pwedeng gawin kung paano i-diagnose to maski wala tayong diagnostic tools. Okay? So unang step natin, gagamitin natin yung dalawang preno nya, harap tsaka likod. Dapat iilaw tong brake light natin. Okay? So dito muna sa likod. Ayan, umilaw. Okay? So ibig sabihin goods yan. So gamitin natin sa harapan. Okay, umilaw din. Next step natin, so ibig sabihin hindi putol yung brake light natin. Ngayon, next step natin dito sa side stand. So ang gagawin nyo dito sa side stand, babaan nyo lang. Tapos ang case kasi nyan, tutunog yan. Ayan. So yan, tumunog na. Ibig sabihin goods yung switch ng side stand natin. Okay? So balik lang natin. Ayan, nawala yung tunog. So yun yung second step. Ngayon, third step naman natin, click natin tong starter natin. Okay? So preno, click. So maririnig nyo. Yan. So may tumutunog. Ibig sabihin, buo yung wirings ng push start natin papunta sa ating starter relay. Ngayon, so ang last step kapag okay lahat yung tatlo na yun, ito na yung tinatawag nating error 12 o yung tinatawag nilang horror 12. Okay? So tignan natin. Ito kasi talagang nabaklas ko na to, pero yan, tuturo ko lang sa inyo yung mga step kung paano i-diagnose. So yun yung tatlong step. Unang gagawin nyo yun. Tapos pag okay lahat yung mga yun, talagang dito na kayo sa yan, stator nyo. So ito yung naging case. Okay? Yan, sunog, sunog. Okay? So ang ginawa natin, dalawa pa kasing klase ito. Minsan yung CKP sensor dito sa ating stator, may isang case din na ganun yung nangyari, sira din yon. Or kapag swerte ka pa, dito lang nag-short lang yung socket ng stator mo. Okay? So ang gagawin natin, patayin natin. Ayan. Ito, na linis ko na to. Kaya pwede na nating isole. Okay? Ganito muna. Pero ito, subject for replacement na to, no? Nasa sa inyo na kung anong gusto nyo. So meron naman tayong mga preventive equipment para sa error 12. Nasa sa inyo na mamili kung anong gusto nyo doon. Ayan. Okay. So salpak lang natin, wala kasi tayong tagahawak ng camera. So hindi ko kayang shoot na mag-isa to. Kaya tatawag tayo ng tagahawak. Tutok mo lang dito, boy. Okay. Ano? Megpit kasi. So nakasalpak na. Double check nyo lang, dapat fit. Ngayon, paandar rin natin. Andar na yan. Okay. Dito tayo. So maski may check engine na yan, pwede na umandar to. Okay. So ganun lang yung solusyon kapag gumagana yung dashboard, gumagana lahat ng ilaw, ng accessories natin, pero hindi nyo siya mapaandar. Ang gagawin nyo lang, ito, silipin nyo lang yung wirings ng stator nyo. So dalawa yan. Dito maswerte pa tayo kasi nag short lang. So
Ang malas kasi na case kapag nasira yung CKP sensor. Nandito sa loob ng magneto yon. So yan, swerte siya. Patayin ko lang. Ayan, rev natin ha, para maniwala kay Mandar. Gumagana yung TCS. Okay. Tapos patayin natin. Then on ulit natin. And saan nga ba nakukuha to? Okay, so may mga konting tips akong ibibigay sa inyo kung saan ba nakukuha yung error 12 na yan. So una, ang pinakaunang reason dyan, kapag palobat na yung battery nyo, kasi hindi niya na ganong napapaikot yung magneto. Okay, so itong mga modelong NMAX kasi, di ba dapat one push start lang yan. Ngayon pag lobat yung battery mo, ayan, nagcrack-crank lang siya pero hindi niya napapaandar yung makina. So ibig sabihin, nagsusupply lang siya ng voltahe rito. Ngayon umiinit tong wire, kaya nasusunog. Okay, so yun yung sandailan. Pangalawa naman, yung sa pwede sa parking natin, lalo na pag hindi matino yung parkingan natin, nababasa siya, nahamugan, tapos pag start mo ng umaga, yan, nagkakaroon minsan ng short dito. Tapos ang pinakamadalas na case nito, yung pag-washing natin, lalo na pag gumagamit tayo ng yung sprayer, yan, pressure washer na sprayer. Tapos diretso buga dito. Ngayon ang cover kasi nito pag ganito, so na pipigilan lang yung tubig na papunta or galing dito sa baba. Pero once na galing dito sa loob, ayan, pasalok kasi yung cover nya. Okay, so yun lang mga ka-ride. Sana may natutunan kayo sa video na to. At pag nagustuhan nyo, ayan, pa-like, pa-share, pa-subscribe at pa-follow sa ating mga iba pang social media accounts. Okay? So, ayan. Problem solved na to. Pwedeng palitan ng socket na ganito din. Or, ayan, mag-ceramic pro kayo, add pro kayo. O kaya yung mga heat proof or waterproof na, ayan, socket. Okay? So, hanggang dito na tayo. And kita-kits sa susunod na vlog. I'm out. Peace. Ride safe.